Inisnab ng mga social media influencer ang unang pagdinig ng Kamara tungkol sa fake news. Imbis na dumalo, nagpasaklolo sila sa Korte Suprema para pigilan ang investigasyon. Hindi naman nagpatinag ang mga mambabatas. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Sa unang pagdinig ng House Tricom kaugnay sa fake news at disinformation sa bansa, inisnab agad ng mga inimbitahang social media influencer ang pagdinig. 3 lang mula sa 41 imbitado ang dumalo, bagay na ikinairita ng mga kongresista. Dapat po meron tayong disiplina, meron tayong code of conduct, meron tayong ethics sa paggamit nitong social media. Hindi yung pagbukas mo ng social media, magmumura ka. Meron dyan, nagso-social media, nagbablog, walang ginawa araw-araw kundi manawagan ng kaguluhan sa ating bansa, nananawagan ng people power, nananawagan ng kudeta. Yung ba ay tama, Mr. Chair? Giit pa ng mga mambabatas, dapat ay may katulad na mekanismo sa social media gaya ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas at National Union of Journalists of the Philippines para magkaroon ng self-regulation. Binasa rin ni Manila Representative Benvenido Abante ang post ng isang social media influencer na tila umaatake sa kanya at pinagbumura siya online sa kasagsagan na isinasagawang investigasyon ng Quadcom. Binusisi tuloy ng mga kongresista ang ipinadalang excuse letter ng mga influencer. Elizabeth Joey Cruz, na nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon, humarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo, nagbumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Sa irita ng mga kongresista, inisyuhan sila ng show cause order dahil hindi katanggap-tanggap ang kanilang palusot. For me, Mr. Chairman, that is offensive and we should also issue show cause order. So we can issue a show cause order because wala silang justifiable reason. Kabilang sa inisyuhan ng show cause order ang dating PCOO Chief Attorney Trixie Cruz Angeles. Pero may gusto ring matukoy ang isang kongresista kung may pananagutan pa si Angeles bilang abogado. He is an officer of the court and he should respect the constitutional duty of Congress. Mr. Chairman, I respectfully move that we will consult the legal department of this House for a possible disbarment case against Attorney Trixie Angeles po. Imbis na dumalo sa pagdinig, naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang mga personalidad para pigilan ang investigasyon ng Kamara at ideklara itong labag sa konstitusyon. Giniit ng mga petitioner na hindi ito basta investigasyon kundi isang paraan para patahimikin ang mga kritiko ng gobyerno. Hindi natinag ang Tricom at nagpatuloy sa pagdinig. Nabunyag din na may koneksyon ng ilang Chinese-linked social media accounts para siraan si Pangulong Bongbong Marcos habang nagsusulong ng pro-Vice President Sara Duterte. At ito po yung pinaka-latest, no, na meron po kaming nahukay na pro-China na network of X accounts na nagsispread ng anti-Philippine sentiment habang nagpo-push ng content related po kay Vice President Sara Duterte. Limitado naman ang inilabas na impormasyon ng mga ahensya ng pamahalaan kaugnay sa sinasabing polvoron video na iniuugnay sa Pangulo dahil tukoy na raw nila kung sino ang nagpakalat nito. Nagpaalala naman ng mga dalubhasa na maghinay-hinay ang mga kongresista sa pagpasa ng batas laban sa fake news dahil posibleng magamit ito sa mga journalist na nagsisiwalat ng katotohanan. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel.